May mga estudyanteng Muslim na nagkakilala sa isang high school na paaralan. Sila ay galing sa iba't ibang tribo sa Pilipinas. Maranao mula sa Marawi City. Maguindanon mula sa Cotabato City. Yakan ng Basilan. Sinama galing Tawi-Tawi. Tausug mula sa Sulu. At Balik Islam mula sa lungsod ng Maynila. Isang araw, hinikayat sila ng isa nilang kaklase na may alam sa Islam na magpulong-pulong para pag-usapan kung anong kurso ang kanilang kukunin sa kolehiyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, nagpapasalamat ako kay Allah at sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa meeting natin. Sa ngayon, marami na ang graduation, magkakaiwa-iwalay na tayo. Nais ko sanang malaman kung ano ang kurso ang plano niyong kunin at saan kayo mag-aaral. Ako mga kapatid, sa Manila ako kapag-aralin ni Daddy. Hanggang sa maging attorney ako. Inshallah, balak niya maging governor ako, balang araw, masusunod sa mga yapak niya. Ako naman mga kapatid, gusto ko mag-iisang doktor para makatulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan. Mag-aaral ako sa EA, Emilio Aguinaldo College. Ikaw kapatid? Mashallah, kaya mo yan. Ako naman kapatid, gusto ko sana maging PMA. Pumasa kasi ako sa exam, so balak ko sana maging engineer. Inshallah. Ako naman siguro, gusto ko mag-enroll ako ng economics sa business management. Gusto ko, para yung may mga activities tayo sa Mindanao, masuportahan natin, meron tayong funding, wala tayong problema, para mapangalagaan natin yung ekonomiya sa Mindanao, sa mga komunidad ng Muslim. Inshallah. Mashallah mga kapatid. Ako rin po mga kapatid, mag-aaral po ako ng BS Chemistry sa Marawi City. At the same time, nag-Islamic Studies ko sa Said bin Tabit. Ikaw bro, saan ka mag-aaral? Sa kalagayan ko bilang mahirap na pamilya, napag-usapan na namin ng magulang ko. Pagpatuloy ko ang pag-aaral ng Arabic sa Makkah, sa Saudi Arabia. Inshallah. Pero mga kapatid, bago tayo magkaiwa-iwalay, may magandang mensahe ako para sa inyo. Kahit mag-aaral kayo ng secular education, huwag sanang kalimutan ang mag-aaral obligatory sa Quran. At huwag sanang mangyari sa inyo balang araw magiging attorney, doktor, general, chemist, at leader sa Mindanao na walang kalaman sa Islam. Alam niyo, sa ngayon, maraming nagsabi na professional Muslim sila. Ang tanong, ano ba ang meaning ng pagiging Muslim? Kailangan ng Muslim sumusunod at tumatalima sa utos ng Allah Ta'ala. Kaya kung talagang Muslim tayo, gamitin natin ang ating profession sa Islam. Sa ngayon, maraming problema ang ummah. Marami tayong mga kapatid na attorney na Muslim. Kaya lang, mas pinapairal pang batas ng tao ay sa batas ng Quran. Marami tayong doktor. Kaya lang, wala pa tayong Muslim hospital at parang na Muslim sa Mindanao. Marami tayong mga kapatid pinagbawalan mag-hijab sa paaralan at saka sa hospital. Marami tayong chemist. Kaya lang hanggang ngayon, problema pa rin natin ang pagkain ng halal at haram. So, nasaan namin kayo, maging professional Muslim kayo. Kailangan kayo ng Islam.
Pagkatapos ng kanilang pagpulong-pulong, sila ay naghiwa-hiwalay na. Kanya-kanyang may dala ng pangarap para sa Muslim Ummah. At kanilang kinausap ang kanilang mga magulang hinggil sa kanilang pangarap. Inumpisahan sa anak ng gobernador na kinausap niya ang kanyang tatay at kasama ang mga mayor sa kanilang lugar. Gob, gusto ka na, Gob? Okay lang. Balita ko, marami tayong chicks Ganyan kasi mga playboy eh. Maraming chicks. Ikaw, balita ko Sabi ni Mari, playboy ka rin. Lumaingay ko, baka maraming tao, baka may makarinig. Alam mo naman. Ito natin yan. Okay na. Okay lang. Nga pala, Mayor ng Visayas. Kumusta ka? Tangkad mo na ngayon Diyan nga pala Mayor, kapagkilala ko sa iyo ang anak ko Pagka-college na yan sa susunod na buwan, inaasahan ko na siya ng papalit sa pagka-governor sa Mindanao. Ay, Daddy, sa Manila pa na kayo mag-aral ng mga political ko, okay lang kayo? Okay lang anak, walang problema. Basta ikaw. Kasi mahal kita Alam mo naman, kahit anong gusto mo, gawin mo. Gusto mo ng chips? Kotse, bibigay ko sa'yo. Basta mag-aral ka ng mabuti. Actually, kalimutan niyo po na mag-aral. Okay ba? Okay. Sige, Daddy, salamat. Thank you. At ganun din ang nangyari sa iba pang kaibigan niya. Nagkahiwa-hiwalay sila sa kolehiyo. Ngunit ay nanatiling may communication sa bawat isa. At kahit wala ng madrasa sa Manila, hindi nila nakalimutan ang mag-aral ng Islamic Online University. Wow! At sila ay umaatin ng Islamic Symposium ng MSA Emilio Aguinaldo College. At kumukuha sila ng special class sa Masjid Ibn Abbas, Caloocan City. At ang anak na mahirap ay magpapaalam na rin sa kanyang magulang na titigil muna sana siya sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Pero sa awa ni Allah ay natanggap siya bilang scholar sa Makkah Al-Mukarramah. Kumusta na po kayo? Alhamdulillah, anak, maayos naman kami. Kaso lang, nalulungkot lang kami na hindi ka kaya namin pag-aralin sa kolehiyo. Kumingat huwag po kayong malungkot. Sa kalagayan natin, bilang mahirap na pamilya, hindi naman obligatory ang pag-aaral ng eskwela na education. At may magandang news po ako sa inyo. Natanggap po ako sa Makkah bilang scholar sa Islamic Studies. So, doon na po ako mag-aaral. Anak, yan ay obligatory sa'yo. Sa ngayon, anak, kailangan natin ng ulama. Imagine ang mundo kung walang ulama. Sino na magtuturo sa atin sa pamamaraan pagdarasal sa aula? Anak, suportado ka namin. Maraming salamat po. Pagkaraan ng mga habang panahon, silang lahat ay nakatapos na sa pag-aaral at nagbalak na umuwi sa Mindanao upang tuparin ang kanilang pangarap noong pang high school pa sila. Inumpisahan sa anak ng gobernador na naging attorney at nakatapos sa pag-aaral ng Islamic Online University. Sa ngayon, naging gobernador siya ng Mindanao at ninais niyang ipakita ngayon kung paano gamitin ang kanyang profesyon sa Islam.
Siya tumutulong sa paggawa ng madrasa, masjid at pag-scholar sa mga kabataan sa ibang lugar at nagpapagawa ng ospital at paaralan. Kasama niya ang kanyang mga mayor. Oh, kamusta Mayor? Anong balita? Ito nga pala yung project proposal natin sa papagawa tayo ng masjid pati yung natin yung madrasa. So dalawang 4 stories house yan. Tapos yung masjid natin ito, dyan na lang. Okay kumusta naman yung isa pang project natin nauna, yung pangatlo? Sa napagtanto, wala pa yun. Pending pa kasi yung project natin na yun eh. Hindi ko pa masyadong naayos yun. Dapat ayusin natin agad yun. Alamin mo kung anong problema. Pinaghirapan natin gawin yun. Ang hirap ng pag-check ng structural design doon. Kailangan madaliin natin matapos yun. Okay ba? Sige po, ayusin natin yun. As soon as possible, gagawa natin ang paraan. Sige, salamat. Balitaan mo na lang ako sa ano nangyari. At ang anak na mayaman, nakatapos ng medicine sa Emilio Aguinaldo College at nakatapos din ng pag-aaral ng Islamic Online University. At pinakita din niya kung paano niya gamitin ang kanyang profession sa Islam. May pasyente siyang tinulungan at nais niyang ilibre sa hospital na pinagawa ng ating gobernador. Sir, yung anak niyo po, may sakit doon sa puso. So, kailangan natin operahan yun. Pero, 50-50 po yung chances natin. Pero ito lang tanging masabi ko sa'yo. Humingi na lang tayo ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat siya lang ang makapagsasabi kung mamamatay o mabubuhay yung pasyente ng anak mo. Dok, wala po kaming pera. Galing po kami sa mahirapang pamilya. Ito na sir, walang problema. Yung hospital, galing sa hospital ng governor natin. So, muli ka na ng tulong sa kanila at sa mga mayor natin. Libre naman ang hospital na to. Salamat po. Gayon din ang ginawa ng iba pa nilang mga kaibigan. At sa huli, sila ay naging professional na Muslim. Ay may isang Islamic symposium inorganize sa Emilio Aguinaldo College. Inimbitahan sila upang mag-lecture symposium na ito, kung saan nag-share sila ng mga nasihat at sila ay napagtanungan ukol sa batas ng Islam. Paano natin, tanong sa inyo, paano natin malaman sa isang restaurant niyan ang pagkain na may halong baboy? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Napakagandang katanungan yan. Pero may kapatid naman tayo na kings at nakapag-aaral ko din sa Islam. Dahil napag-aralan niya, siya po ang pwedeng maragot. Bigay ko po ang microphone sa kanya. Inshallah, sagutin po tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Base po sa aming napag-aralan, dapat maging maingat po tayo sa dalawang restaurant na to. Kasi po, yung manok po, hindi po siya kinakata yung kagaya po ng pagkatay sa Islam na may kasamang luwa. At yung oil shortening po ng baboy ay isa lang po pati sa manok. At yung sa mga inasar naman po, yung pinakiihawan ng baboy ay
ganun din po sa manok. Pero dito naman yung mufti natin, hayaan natin siya magbigay hukom kung anong karapat-dapat. Inshallah. So, alhamdulillah, narinig natin ang sinabi ng kapatid natin na kinis. So, ang masasabi ko lang, sa Islam, ang halal at haram ay maliwanag. Ang nasa pagitan ng dalawa ay subha. Ang pag-iwas sa subha ay ito ay kabutihan. So, kaya din po kayo na umiwas na tayo sa subha. Ang magandang gawin natin as a professional Muslim, nandito naman ang mga gobyerno natin, pwedeng tumulong. Kaya nila magpatayo ng Muslim restaurant. So, hihingi tayo ng tulong sa kanila. Inshallah, may magandang mensahe siya para sa atin upang masolusyonan ang ating problema tungkol sa pagkain at halal at haram. Inshallah, sabihin ng gobyerno natin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pag-imbita ninyo dito. Babalik tanawin natin ang ilang taong lumipas. Kung hindi po ako nagkakamali, 12 taon nung tayo'y nangarap maging isang profesional. Ngayon, andito na tayo. Si Doktor, andito na rin si General, ang ating isa sa mga successful businessman dito sa Philippines. At andito rin ang ating chemist. Ang kailangan natin ngayon na implementation. Nandito na tayo, ang dami natin napatay yung masjid. Ang dami na natin napatay yung mga madrasa. Sana naman ipagpatuloy ng mga susunod sa atin, mga yakap, ang ganitong mga pamamaraan. So inshallah, tungkol sa mga bagay na Islamic, sana ay pagbutihan natin kunin yun, hindi lang maging professional tayo sa mundong ito, kundi maging professional din tayo sa mundong hinaharap. Alhamdulillah, sa awa ng Allah, natupad ang kanilang mga pangarap. At nagagawa sila ng Muslim Hospital at Islamic School. Marami rin silang natulungan at nagamit nila ang kanilang profession sa Islam. Sila na yung mga kabataan mula sa iba't ibang tribo, pero magkapatid sa pananampalatayang Islam. At sa bandang huli, sila na ang naging tunay na professional Muslim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin.